Hello, kumusta po kayo mga kapatid ko, mga anak ng Diyos? Alam ko na ang iba sa inyo ay napindot ang video na ito dahil may kirot kayong nararamdaman sa dibdib nyo ngayon. Yung kirot na hindi nadadaan sa gamot, yung sakit na kahit matulog ka, pagising mo, nandoon pa rin. Ako po si Sister Maria, ang inyong ate at karamay dito sa YouTube, at ngayong araw gusto kong hawakan ang kamay mo kahit sa pamamagitan lang ng screen na ito. Gusto kong pag-usapan natin ang topic na iniiwasan ng marami pero pinagdadaanan ng halos lahat. Ang sakit ng pagtataksil at ang hirap ng pagpapatawad. Alam ko ang kwento mo kahit hindi tayo magkakilala ng personal. Ibinigay mo ang lahat, nagmahal ka ng totoo, naging tapat ka. Siguro isa kang asawa na nagtiis sa abroad para sa pamilya, tapos malalaman mo na lang na may iba na pala siya sa Pilipinas. O kaya naman, ikaw yung nandito sa Pilipinas na nag-alaga ng mga anak nyo, tapos malalaman mo na may ibang pamilya na pala siya sa ibang bansa. O baka naman, hindi ito tungkol sa love life, baka niloko ka ng best friend mo sa pera, o siniraan ka ng taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buo. Ang sakit, di ba? Sobrang sakit na parang gusto mo na lang mawala. Yung tanong mo sa Diyos, Lord, bakit ako pa? Naging mabuti naman ako, bakit ako ginanito? Mga kapatid, valid na valid ang galit nyo. Tao lang tayo, nasasaktan tayo. Kahit ang Diyos nasasaktan kapag tinatalikuran natin siya. Kaya huwag mong pigilan ang luha mo. Umiyak ka kung kailangan mong umiyak. Isigaw mo sa Diyos ang sama ng loob mo. Nakikinig siya at hindi siya galit sa iyo. Naiintindihan ng Diyos na wasak ang puso mo ngayon. Pero gusto kong makinig kayo sa sasabihin ko dahil ito ang susi para makalaya kayo sa kulungan ng sakit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa iyo. Ang pagpapatawad ay regalo mo para sa sarili mo. Uulitin ko po ha. Forgiveness is for you, not for them. Kapag kasi hindi tayo nagpapatawad, para tayong umiinom ng lason, pero ang ini-expect natin ay yung kaaway natin ang mamamatay. Pero ang totoo, tayo ang namamatay ng dahan-dahan. Tayo ang hindi makatulog. Tayo ang nagkakasakit, high blood, ulcer, anxiety. Samantalang yung taong nanloko sa atin, hayon masarap ang tulog at parang walang konsensya. Lugi ka na nga nung niloko ka, lugi ka pa ngayon dahil ninanakaw ng galit ang peace of mind mo. Alam ko, sasabihin nyo, Sister Maria, ang hirap naman ng sinasabi nyo. Hindi nyo po alam ang ginawa nila sa akin. Hindi sila humihingi ng tawad, bakit ko sila patatawarin? Kapatid, hindi requirement ang sorry nila para magpatawad ka. Si Jesus nung nakapako sa krus, pinatawad niya ang mga nagpahirap sa kanya kahit hindi naman sila nagsorry habang tinutusok siya ng pako. Sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Huwag mong isipin na kapag nagpatawad ka, ibig sabihin ay okay na ang ginawa nila. Hindi po, mali pa rin ang magtaksil, mali pa rin ang manakit. Ang hustisya ng Diyos ay darating sa tamang panahon. Walang kasalanan ang hindi pagbabayaran. Sabi nga, vengeance is mine, says the Lord. Ibigay mo na kay Lord ang paghihiganti. Siya na ang bahala sa kanila. Ang trabaho mo ngayon ay ayusin ang sarili mo. Huwag mong hayaan na habang buhay kang maging biktima. Kapag araw-araw mong iniisip ang ginawa nila, binibigyan mo pa rin sila ng kapangyarihan sa buhay mo. Putulin mo na ang tali, palayain mo na sila sa isip mo para ikaw naman ang lumaya. May mga OFW diyan na hindi makapag-focus sa trabaho dahil sa selos at galit. Anak, tandaan mo, nandyan ka para sa kinabukasan mo at ng mga anak mo o magulang mo. Huwag mong sayangin ang opportunity dahil lang sa isang tao na hindi marunong makontento. Ibaling mo ang pagmamahal mo sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Nandyan ang mga anak mo, nandyan ang mga magulang mo, at higit sa lahat,
nandyan ang Diyos na hinding-hindi ka lolokohin. Ang tao pwedeng magbago ang isip, pero ang Diyos ay tapat kahapon, ngayon at magpakailanman. Paano ba magsimulang magpatawad? Simple lang pero mahirap gawin. Ipagdasal mo sila. Opo, tama ang narinig mo. Pray for your enemies. Sa umpisa, labag sa loob mo. Baka habang nagdadasal ka ay nagagalit ka pa rin. Okay lang yun. Ituloy mo lang. Lord, pinapatawad ko na po si ganito. Bahala na po kayo sa kanya. Ulit-ulitin mo araw-araw hanggang sa dumating ang araw na pagbanggit mo ng pangalan niya, wala na yung kirot, wala na yung galit, at dun mo mararamdaman ang tunay na himala ng Diyos. Huwag mong hayaan na maging bato ang puso mo dahil sa ginawa ng iba. Manatili kang mabuti, manatili kang mapagmahal. Huwag mong hayaan na baguhin ng kasamaan nila ang kabutihan mo, dahil sa huli ang kabutihan pa rin ang mananaig. Tandaan niyo si Santo Jose na asawa ni Maria, nung nalaman niyang buntis si Maria at alam niyang hindi sa kanya ang bata, nagplano siyang hiwalayan ito ng tahimik dahil ayaw niyang mapahiya si Maria. Pero nung nagpakita ang anghel at nagpaliwanag, tinanggap niya ng buong puso ang kalooban ng Diyos. Minsan may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan ngayon, pero part pala ng mas malaking plano ng Diyos para patatagin tayo. Kapatid, kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka, tumingin ka sa krus. Nandyan ang Diyos na nagmahal sa iyo ng sobra-sobra na namatay siya para sa iyo. Sapat na ang pagmamahal niya para punan ang lahat ng kakulangan ng tao sa buhay mo. You are loved. You are worthy. Hindi ka basura dahil lang iniwan ka o niloko ka. Anak ka ng hari. Ayusin mo ang korona mo at bumangon ka. Ngayon gusto kong mag-alay ng isang napakalakas na panalangin para sa paghilom ng puso mo. Pumikit ka at ilagay ang kamay sa tapat ng iyong puso. Panginoong Jesus, ang dakilang manggagamot, lumalapit ako sa inyo, bitbit ang puso ng kapatid kong nanonood ngayon. Lord, basag na basag po ang puso niya. Ang daming tanong, ang daming sakit. Kayo lang po ang nakakaalam ng bawat luhang pumatak sa mga mata niya nung walang nakakakita. Lord, hinihiling ko po na hipuin niyo ngayon ang kanyang puso. Tanggalin niyo po ang tinik ng galit at pait. Buhusan niyo po ng inyong banal na dugo ang mga sugat na dulot ng pagtataksil. Turuan niyo po siyang magpatawad, hindi para sa taong nanakit kundi para sa kanyang kapayapaan. Lord, bigyan niyo po siya ng bagong pag-asa. Ipaalala niyo sa kanya na may nagmamahal pa sa kanya at yun ay kayo at ang kanyang pamilya. Itayo niyo po siya muli, gawin niyo siyang matatag. At sa taong nanakit sa kanya, Lord, kayo na po ang bahala sa kanya. Ipinapasa na namin ang hustisya sa inyong mga kamay. Salamat po sa bagong simula. In Jesus' name, Amen. Ayan kapatid, hingang malalim. Iwan mo na ang bigat dito sa video na ito. Pagkatapos nito, ngumiti ka na. May magandang bukas na naghihintay sa iyo. Kung naramdaman mo ang yakap ng Diyos sa video na ito, please mag-comment ka ng I forgive and I am free sa comment section. I-declare natin yan. I-share mo ito sa mga kaibigan mong sawi o may pinagdadaanan para gumaan din ang loob nila. Don't forget to subscribe sa ating munting pamilya dito sa YouTube. Mahal na mahal kayo ni Sister Maria at higit sa lahat mahal na mahal kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi. God bless you.